Hello po sa lahat po ng mga Kabarda fans, sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Barbie Fortesa and Mr. David Licauco, kasi meron po akong isang nakitang interview dito na alam ko pong hindi aagrihan ni Barbie ito at ng kanyang ina. At alam ko po na bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya pong point of view pag sinabi pong ganitong sitwasyon, syempre. Pero bago yan, syempre, kung hindi ka pa nakapag-like or if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ay pag-usapan po natin to kasi medyo napapanahon at medyo talagang pinag-uusapan po siya online dahil meron pong isang interview, dati pa tong interview ni Mr. Jameson Blake na patungkol po dito sa tinatawag na live-in before marriage. So pakinggan natin yung kanyang statement. They're first before they get married. Good question. I would say yes. Kasi iba yung treatment, or I would say iba yung pagsamahan nyo if you guys live together compared to if you guys just date and see each other once in a while. Mas makikita niyo yung side ng partner mo, how she or he reacts in different situations, and you'll get to know them better. So I'm feeling ko it's just a better environment if you guys are planning to get married. So should couple... Yun. So, sabi po dito ni Mr. Jameson Blake, natanong kasi siya if siya po ay siya pa ba ay pabor na makikipag-live-in muna siya sa kanyang karelasyon bago siya pumasok sa pag-aasawa or parang pagpapakasal. So, pinili po dito ni Mr. Jameson Blake na pabor siya na makikipag-live-in muna siya bago siya magpakasal. Kasi parang sinasabi niya or kinakatwiranan niya dito para mas makikilala pa raw di umano nila yung isa't isa. Ganun po yung sagot niya na medyo sa panahon kasi siguro niya sa kanyang henerasyon, parang ganun yung katwiran Pero kung kayo po ay mga dating tao, yung masasabi natin na talagang yung kultura ng isang Pinoy, parang hindi siya katanggap-tanggap. Pero sa henerasyon kasi natin ngayon, sa Gen Z, parang palasak na ginagawa na ito ng ilang mga kabataan ngayon, na parang okay lang na makipag-live-in muna bago magpakasal. Parang sinasabi nila na sa pakikipag-live-in ay mas makikilala nila ng lubusan yung isa't isa bago po sila talaga tuluyan na magpatali. Which is sometimes is meron po siyang iba't ibang mga uri ng pwedeng pananaw na pwede nating makita. So kasi para sa akin yung ganun pong setup na parang kailangan mag-live-in muna bago magpakasal, parang ang pinakatalo kasi dito yung babae, 'di ba? So kung talagang hindi ka pa sure sa babae, kung hindi ka pa talaga sigurado na talagang siya yung makakasama mo for the rest of your life, bakit ka magpapakasal, 'di ba? So hindi po pwede na ganoon. Sa akin yun that's my point of view with regards to that. So sabi po ng ilang mga social media or sabi po dito sa mga paliwanag, sabi diyan na dapat daw ang pakikipag-live-in ay mabuti bago magpakasal. Sabi diyan, ang pakikipag-live-in ba ay mabuti bago magpakasal? Ang sagot dito ay depende sa pananaw mo sa moralidad at kultura. Pero may ilang mahalagang punto na dapat nating isaalang-alang. Una, ang pananaw ng moralidad at relihiyon. Sa pananampalatayang Kristiyano, malinaw na ang pakikipag-live-in bago ang kasal ay hindi itinuturing na tama. Which is true. Ayon kasi sa Biblia, ang sexual na relasyon ay sagrado at dapat ginagawa sa loob ng kasal. Ang pag-aasawa ay dapat igalang sa lahat at huwag dungisan ang ihigan sapagkat parurusahan ng Diyos ang makikipag-apid. If you remember, Mr. E.A. Edgar, si Mr. E.A. yung nagpakasal sila na yung jowa niya is very virgin, diba? So, ang daming humanga sa kanya doon na medyo naging off dito sa sagot nga ni Mr. nitong si Jameson Blake. Kasabay nito, sinabi doon, meron din po tayong tinatawag na
pananaw na practical sa buhay. May mga tao kasing nagsasabi ang pakikipag-live-in ay paraan ng pagsubok, parang testing bago magpakasal. Yung logic niya ay mas mabuti nang makilala muna natin ang isa't isa bago kami magpakasal. Kasi ang point of view ko rito is that tayo po is iba-iba tayo ng klase ng tao, iba-iba tayong nagpalaki sa atin, iba-iba yung upbringing natin, iba-iba yung mga magulang natin. So hindi talaga tayo pare-parehas at may mga chance talaga na may conflict na darating. Kaya nga kailangan bago ka magpakasal, 'di ba, pag-iisipan mong mabuti, 'di ba? And I know na sinasabi po kasi ng ilan na makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bahay. So ngunit ayon po sa mga psychological and social study, maraming live-in relationship ang nagkakaroon ng problema tulad ng kawalan ng tiwala o takot magpakasal. Mas mataas na tsansa ng hiwalayan kapag nagpakasal na at kakulangan ng legal na proteksyon. No, halimbawa sa ari-arian, anak at karapatan. Like for example, nagkaanak po yung isang couple tapos hindi sila kasal. So, illegitimate child na matatawag yun. Ano man ang ari-arian ng isang lalaki ay kumbaga parang nasa sa kanya kung mamanahan niya yung anak niya kasi illegitimate child dahil nagkaanak sila outside ng pagpapakasal, 'di ba? So, doon lang po sa pananaw na 'yun na parang talong-talo po kasi yung mga babae sa ganong klase ng setup, no? And I know that Miss Barbie Forteza, meron po siyang isang interview na natanong siya tungkol diyan. Gusto niya talaga, ayaw niya rin ng live-in. Mas gusto niya talaga na magpakasal muna bago makipag-live-in, na different dun sa sinabi naman ni Jameson Blake. At ganoon din si Mr. David Licauco, mas gugustuhin niyang pakasalan muna bago makipag-live-in. Kasi si Mr. Jameson kasi parang parang American culture kasi talaga yung nakalakihan nitong si Mr. Jameson. Kaya parang ganun yung kanyang katwiran na kailangan mo nang Pero alam ko po kasi sa kultura po ng ina ni Miss Barbie Forteza, isa yan sa mga magiging parang objection niya, no, na makikipag-live-in yung anak ko, walang kasiguraduhan, 'di ba? Kumbaga parang masisira yung hindi ko naman po nilalahat na nagkakaroon ng nasisira yung buhay ninyo bago kayo pero most of the time may mga chances talaga na pag hindi kayo kasal talagang talon-talo ang babae doon, 'di ba? Nang una wala kang proteksyon, 'di ba? Yung mga ganung bagay. Kaya medyo nakakagulat lang yung mga sinabi ni Mr. Jameson Blake na kailangan mo nang makipag-live-in, 'di ba? So, sa batas kasi sa Pilipinas, ang live-in relationship ay kinikilala bilang common law marriage. Kung tumatagal ang ilang taon at may anak, ngunit hindi pa rin ito katumbas ng legal na kasal. Unang-una, walang karapatan sa conjugal property maliban kung may malinaw na kasunduan. Ang mga anak ay maaaring ituring na illegitimate, kaya limitado ang kanilang karapatan sa mana. Kaya mas ligtas pa rin ang kasal sa batas dahil dito nagbibigay ng malinaw na karapatan at proteksyon sa parehong panig. So, kung ang tanong ay mabuti ang pakikipag-live-in bago magpakasal, ang sagot ay hindi. Hindi ito mabuti kung susundin ang moral, religyoso at legal na pananaw. Ang tunay na pagsubok ng pagmamahal ay hindi sa pamamagitan ng pagsasama ng walang kasal, kundi sa paninindigan, pananampalataya at paggalang sa tama. Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, ang pag-aasawa ang pinakamagandang paraan upang ipakita yon ng may basbas sa Diyos, ng batas at inyong pamilya. Dahil lagi po nating tandaan, ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, marunong rumespeto, marunong sumunod sa tama at hindi kailangan subukin ang pagmamahal sa parang labag sa moralidad dahil ang pag-ibig ng galing sa Diyos ay laging may kabanalan. So, yun yung aking point of view with regards to this. So, kayo po, ano po ang inyong masasabi dito patungkol sa isyong ito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Dar Eds channel. God bless everyone!